sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Pagkising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Wow, Mare! Praise the Lord! Ang dami mga may lechon pa. At saka yung aking favorite na salad. Praise God! Alam mo naman, Mami, tayo'y blessed na blessed. Ay, oo, napakarami pang darating. Salamat sa Diyos. Praise God! Ang saya-saya natin dahil sama-sama tayo lahat. O tayo na sa labas. Tara. Sayaw tayo. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh. Dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y
nagbabago. Good morning, Good morning, Jesus. Jesus. Good morning, Sir Maripas. Good morning. Napakagandang umaga, Sister Amen. Lisa. At madami daw Hallelujah. pagpapalang inihanda ang ating Amen. Panginoon. Ang gaganda agad ng natin, opening, Bungad. Mga Amen. senior natin. Para Thank mas you, lalong Lord. gumanda, bungad na panalangin, Sister Maripas. Sige, manalangin muna tayo. Magandang umaga din po sa inyo lahat, mga kapatid. At samahan niyo po kami hanggang sa matatapos ang ating GMJ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan. Napakadakila at napakabuti mo, Panginoon, at alam namin na kasama namin kayo araw-araw ng aming buhay. Salamat po sa araw na to. Kami inyong patnubayan sa lahat ng aming gawain. At sa GMJ, Lord, kayo po ang manguna sa amin ni Sister Lisa. Gamitin mo po kami at mangusap po kayo through us, Lord. Thank you for using us mightily and sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon. Lord, bless each one, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Our verse of the day ay makikita natin sa Matthew 11, verses 28 to 29. Babasahin ko, Sir Maripas, sa New King James Version. Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Thank you, Lord. Sir Maripas, pangunahan Praise mo. God. Amen po. Napakaganda po ng mga salitang ito at alam ko maraming favorite ito kasi syempre pag marami kang daladalahin, yan ang magandang pag-aralan agad o i-memorize ng mga verses. Ngayon po, tingnan natin kung paano po ba ito bakit po kaya sinabi ito ng Panginoon nung panahon niya sa mga Hudyo, ang mga nakikinig Kasi po, noong time na yon, maraming bit-bit o hirap na ang mga tao sa pagsunod. Saan po? Sa pagsunod sa batas. Batas na dinagdagan pa ng maraming batas ng mga pariseyo at ng mga skriba. Kaya hirap na silang sumunod dito. Kaya burden sa kanila at pabigat na, at pagod na sila dahil wala po talagang makasunod sa totoo. Dahil hindi naman talaga kaya ng taong sumunod sa mga batas nito. Lalo na, yung palangang batas ni Moises, ang hirap na sundin. Lalo na, dinagdagan pa nila ng napakarami pang batas. Kaya nga sabi dito sa Matthew 23 verse 4, they tie on to people's backs loads that are heavy and hard to carry, yet they aren't willing even to lift a finger to help them carry those loads. So, tingnan po natin, habang inaaral natin ito, tawagin ko muna si Sister Lisa sa dugtong po nito. Amen. Yan po yung pinaka-historical background kung bakit nag-come up sa verse 28 and 29. Bibigyan ko lang po ng emphasis yung verse 28. Nakalagay po dito, come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Dalawang salita po ang bibigyan ko lang po ng emphasis, yung come. Pag sinabi kasing come, sabi nga pala yung verse na to, alam niyo na nabasa ko, sabi, ito raw pala yung most beloved passage in the New Testament. At napapanahon nga ngayon ito dahil nga sa, alam po naman natin, eto dumadami na naman ang mga COVID cases, talagang, kumbaga, nandito na naman yung mga burden ng mga tao. Yung mga kanilang mga pangamba sa kanilang mga puso, lalo na sa physical na pangangatawan. At ito po pala ay invitation to discipleship. Yung word na come, na research ko sa King James Version, ginamit to 1,971 uses yung word na come. Ang come kasi an imperative particle of exhortation and incitement with the force of an imperative, a strong appeal on the will of another. And it expresses the desire and compassionate heart of the Savior, and is his appeal for people
to come to Him. Sabi nga, an invitation. Sir Maripas, di ba? Pagka binigyan ka ng invitation, ano ba ang nararamdaman mo? Pagka yung may mga mahalagang piging, binigyan ka ng invitation, anong nararamdaman mo? Siyempre, honored ako. Di ba? Yes. Napili ka. Yes, di ba? Sabi nga yung imbitasyon na yun, minsan nga ngayon, pag binigyan ka ng imbitasyon, yung nagbigay ng imbitasyon sa'yo, nagsasabi na, please confirm. Kasi nakalagay dito, good for 2, para mga ganun, good for 4. Hinihingan ka ng confirmation para malaman na darating ka. Pero ito, an open invitation for all of us ng ating Panginoon. At kung makikita natin, naka-red letter to, yung come to me. Ibig sabihin, ang nagsasalita nito, ang first person na nagsasalita, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At sabi nga, sabi dito, ano kaya yung kapag si Lord na nagbigay ng imbitasyon, hindi mo pa ba ito, kumbaga, hindi mo pa ba ito tutugunin sa imbitasyon na to? At sabi nga, sino ba yung mga binigyan ng imbitasyon ng ating Panginoon ito? Those who are heavily laden. The Lord was addressing the people who are burdened and weighed down, yung mga nabibigatan with the consequence of guilt, frustration, and dissatisfaction. Yan yung binibigyan ko ng emphasis, yung come na binibigyan ng ating ng Panginoon, na lumapit tayo kanino sa ating Panginoon. At sa paglapit natin, ito naman yung promise niya, yung rest. Sabi nga, and I will give you rest. Ano pa to yung rest na to? Ang ibig sabihin ng rest na to, insurance and pledge. Sabi nga, again, remind us that our need is the person of Christ and a personal relationship with Him. Pag sinabi kasing rest, Sister Maripas, di ba, pagka bumabiyahe tayo, may mga rest area. Di ba, yan yung pagkapagod na pagod ka na, from driving, may mga rest area na hinihintuan tayo. Ang meaning kasi ng rest, ito yung to refresh, rest up, and to cease from labor. Meaning, yung cease from work or movement in order to relax, repress oneself, or recover strength. Pag nakapahinga tayo, ibig sabihin, marirecover natin yung strength na si Lord pa rin na magbibigay. Actually, hindi naman talaga mawawala, pero pag lumapit tayo sa Panginoon, may kapahingahan. Ito yung sinasabi nga, be placed or supported so as to stay in a specified position. Position na naka-rest tayo with the Lord. Rest that Jesus promises is this, Tatlo to. Love, healing, and peace with God. Not the end of all labor. A relationship with God changes meaningless, wearisome toil into spiritual productivity and purpose. Yan po ang nasasaad sa Matthew 11 verse 28. Sister Maripas, sa verse 29 naman, ano ba masasabi mo? Oo, napakaganda po nitong verses na to. Kasi, di ba, nagsimula nga sa, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, and I will give you rest. Pero, sabi sa verse 29, take my yoke. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng yoke? Ang yoke po ay work, service, toil. So, merong pagtatrabaho. Pero sabi ni Lord, rest sa verse 28. Pero pagdating sa 29, sabi niya, take my yoke. So, bakit ganun? Sasabihin rest, tapos magtatrabaho. May ano po ito? Yung ano ba ibig sabihin ng yoke, mga kapatid? Ang yoke po is a wooden bar that joins the heads or necks of two animals, such as oxen or horses, allowing them to pull heavy loads or to accomplish a difficult task more effectively. So ito po ay tinatawag sa Tagalog na pamatok. Pero at that time po, ang ginagamit na pamatok ay dalawang hayop ang makakasuot nito. Dalawang cow or dalawang horse na Parang ginagamit po ginagamit sa mga magsasaka. Oo, na sa mga pag-aararo. At isa pa pong nalaman ko na itong
dalawang hayop na to, kagaya ng baka na lang, ang gagamitin nila matandang baka at isang batang baka. Bakit po? Kasi yung matandang baka, alam niya na kasi yung iikutan niya, na-discipline na siya sa pag-ikot-ikot ng ganon at kung saan dadaan. Yung batang baka ay parang tinuturuan niya, ginagabayan niya para sa susunod alam niya na rin ang gagawin niya. Ganun po pala yun. Yung pamatok ng Panginoon ay kagaya noon na sabi niya, take my yoke. Ano sinasabi nito sa atin? Na siya ay kasama natin. Na pag tinanggap natin yung pamatok niya, kasama natin siya. Hindi po kagaya nung mga Pariseo na sabi nga, napakaraming batas na ibinigay pero hindi naman lang tumulong para makayanan ng mga tao na magampanan yung pinagagawa nila. Lalong pinahirapan pa. Yes, pero ang Panginoon, itong sinasabi niya, kasama mo ako. Kasama mo ako. Kaya napakaganda ng kalooban ng Panginoon. Kahit na may yoke, may work, may service, may layunin ng Panginoon sa atin na dapat natin gampanan, huwag tayong mag-alala. Kasama natin siya. Kaya, pag inisip po natin, hindi po talaga natin kung kakayanin kung sa sarili natin. Dahil wala po tayong kakayanan. Lagi tayong mag-fail kung sa sarili nating lakas, sarili nating karunungan. Pero pagkasama natin ng Panginoon, kayang-kaya. Alam niyo po ba, diba sa 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone and the new has come. So totoo, kaya lang nababago ang buhay ng tao ay dahil nakaugnay kay Kristo. Kung sa sarili natin, hindi natin kaya magbago, di ba? Lagi tayong may New Year's resolution. Hindi Itong na taon ako, na to. hindi na ako iinom, hindi na ako maninigarilyo, pero ilang linggo lang balik din, di ba? Kasi hindi natin kaya kung wala si Kristo. Kakayanin natin ang lahat ng bagay na pinagagawa ni Lord kapag kasama po natin siya. Alam niyo po, dalawa ang nakita ko dito eh. The yoke of the law and the yoke of grace. Wow, di ba? Napakaganda ang nakay Kristo kasi naandoon ang kanyang grasya. Pero yung sa batas, yung yoke of law, burden, hirap, hindi magawa, always a failure. Gusto mong bumait, pero di mo magawa. Pero dun sa yoke of grace, what is grace? Grace is the unmerited favor of God. Meaning, kahit hindi sa mabubuti mong gawa, hindi sa dahil nagawa ko to, ganyan. Kahit hindi mo pa nagawa, yun yung favor ni Lord, yung pag-ibig niya, yung John 3:16. At ano pa? Ang ibig sabihin ng grace is the enabling power of God working in us. Kaya napakasarap talaga if we are joined to Christ. Because on our own, we cannot do it. Basahin ko lang po ang ilang scriptures dito. Sa Ephesians 2:8 and 9, for it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift so that no one can boast about it. Sa Romans 3:21-22, but now God's way of putting people right with Himself has been revealed. It has nothing to do with law, even though the law of Moses and the prophets gave their witness to it. God puts people right through their faith in Jesus Christ. God does this to all who believe in Christ because there is no difference at all. And then sabi nga ni St. Paul, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest in me. So kahit yung mga kahinaan, dapat palang ipagmalaki. Dahil doon sa kahinaan, makikita mo si Kristo ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kaya marami akong nakikita kahit na sa panahong ito ng pandemic nga, maraming nahihirapan, pero nakakatuwa ang mga nakay Kristo. Kahit nga yung mga namatayan, nakakayanan. Ilang buwan pala nakakangiti na dahil sa they are joined to Christ. Yung grace ni Lord,
ever yung powerful presence niya, yung enabling power niya na kumikilos sa atin. Hindi natin kaya, pero kaya ni Lord. Kaya kailangan, we have to join with Christ. Sumama sa, tanggapin natin yung pamatok niya dahil kasama natin siya sa bawat saglit ng ating buhay. For the sake of Christ, 2 Corinthians 12:10, then, sabi ni St. Paul, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, calamities. For when I am weak, then I am strong. Grabe, nakita ni St. Paul ang secret. And that is with Christ, kayang-kaya, kayang-kayang mapagtagumpayan lahat. Nasa ano ka ba ngayon? Sa mahirap na kalagayan, hindi ka ba makalakad? May sakit ka ba? The enabling power of God, the grace of God is upon you right now. Upon us all who serve Him. Kaya kamangha-mangha. Ang kailangan lang po ay be united with Christ. Tanggapin natin siyang sariling Panginoon. Tanggapin natin ang pamatok na ibinibigay niya. Sabi niya, take my yoke. It's Matthew 11 verse 30. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Kaya pala nagiging magaan dahil si Lord kasama. Kaya lagi natin si Lord kasama sa lahat ng ating ginagawa at wala pong mahirap. Kaya alam niyo po, minsan pag tinawag kami na haharap dito, hindi po madali. Kasi minsan, kalaban mo hindi makatulog. Kalaban mo sarili mo, ang daming bumubulong sa'yo. Pero sapat na yung grasya ng Diyos. Atin yun eh. Kaya nakakayanang gawin ng lahat ng bagay dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya napaka-buti ng Panginoon. Kung mayroong universal invitation, meron namang universal solution. Amen. Itong Matthew 11, 28 to 30. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Yung pala yung sinasabing, pag nilalagay tayo, tapos suportado pa rin tayo ni Lord sa specified position nga. Yes. At ang pinakamalaga, yung relationship with God. Yes. Kasi Amen. hindi, lahat to through believers pinapaalam sa lahat ng mga believers. Amen. Thank you, Lord. Sige. Amen. Kailangan mag-comment na po kayo. tayo, mga kapatid. Sa ready na. Game na sa ating memory verse sa New Testament. Ilang days na lang at sabi nga sa Monday, yun na yung ating grand finals. Yung mga sasali po ay mag-comment na rin sa grand finals natin for Monday. Maganda. Pero bago Excited yan, ako, Sister Lisa. yes, Diba? pero bago yan may mga birthday ngayon, mga special day for this Ay, oo, day. sige. Batiin natin sila. Amen. Ang may birthday ngayon ay si Sister Mila Santarinala. Sister Gigi Marciano. Oh, advance. Advance. Happy Pareho birthday. din yan kay Sister Joy Rubio na in-advance na kahapon pero ngayon ang birthday. Happy birthday, Sister Joy. Sister Joy, At happy salamat birthday. po sa pagpapala. Kagabi Amen. rin, advance din po yung kanyang handa sa atin. Happy anniversary Ang na sarap po ba ng o may biko. birthday pa? Sister Elenita Salvacion. Yun. Yan. Happy birthday. Sister Joy Rubio, Sister Elenita Salvacion, Sister Gigi Marciano, aalisin natin Sister Mila bukas pa pero advance. At happy anniversary kay Sister Amor and Brother Ray Fulgencio Fulgencio. ng ating sa Taytay to, no? Fulgencio Residence. Happy anniversary, Sister Happy Tata. anniversary. Kantahan na natin. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord
happy birthday. anniversary. At yung ating palang memory verse of the week. Yes. Baka makalimutan natin. Sa Psalm 50 verse 14. Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Yan. Thank you, Lord. Ano, tatawag muna tayo dito sa ating mga Tawag tayo kapatid. ng worker na natitira. Amen. Ready na ba Tatlo na kayo? lang. Hindi pa ako natatawag. Siguro matawag na kami. Si Brother Jerry and Sister Maripas. No choice na tayo kasi Brother Sister Maripas Jerry. ang nakaupo. Ay, gusto ni Brother Jerry eh. Hayaan mo siya. Pero si Brother Jerry. So, Morning po. Kasi mag-mic sa akin si Sister Maripas. Lumapit ka na po. Lapit ka. Good morning, Jesus, mga kapatid. Ito po ang ating New Testament books of the Bible. Matthew, Mark, Luke, and John. Ulit po, ulit. Okay, sige. Okay. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Roman, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Let's bolt in. 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, and James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, Revelation. Amen. Let's vote Eve. Voltes 5. Ito, Brother Jerry. Ito ang para sa iyo. Ano to? Pampakapal ng buhok? Pampakapal daw po ng buhok. Thank you, Lord, po sa regalo. Voltes 5 naman ang tono Sa ating niya. mga kapatiran, ilang kaya ang nag-comment? Sister Tata, comment po. Open pa. Mahaba pa po ang oras. Pwede pa kayong mabol. Meron pa ba? Meron pa po. Pwede pang humabol. Dagdag pa ho, 4 pa lang po ang ating mga kapatirang naka-ready na. Pero mga ito ba ay ating mga friendship? Meron pa rin daw? Ay, may isa pang pahabol. Belated happy birthday kay Sa aming anak. Brother Jerome Yes. Legaspi. Anak namin sa Bulacan. Ay, di ba? Gaspi. Di ba iba Jerome? Iba palang Jerome yun. Sorry. Si Brother Jerome Legaspi. Anak Apo, ni Sister ni apo ni Jeline. Sister. Anak ni Sister Jeline. Kapatid ni Hazel. Ni Hazel dito sa Oo. ating sa Oo. Lower South. Yes. Amen. Sa youth. Happy birthday. Happy birthday, Brother Jerome. Yes. Okay na. May dinadagdag pa po. May pahabol na po. Sabi ni Ayan. Sister Trining, galing ni Minister Jerry. Glory to God. Voltes 5. Eto, banggitin na natin yung mga nag-ready and game na. Si si Brother Lito Santarinala, ang walang talagang humpay na pag-game, si Sister Clang Rabang, Sister Lisa Albaran, ang ating kapatid na sa San Pablo. Sino pa ito? Hindi ko maba.
Sister Rose Iwata, at si Sister Adelina Bacani ng ating Mendez. Ayan. 5 na lang, Sister Tata. Wala nang dagdag. Okay na? Spin the wheel. Okay. Sino? Sister Adelina Bacani ng ating Mendez. Medyo maganda yata ang reception dyan sa Mendez. Thank you, Lord, yan. Okay, sister, tatawagan namin kayo. Ready na. Labas-labas na. Para maganda ang ating internet. Sister Adelina, nandiyan ka na ba? po. Sister? Hello? Ayan, Sister Adelina, ready na po ba kayo? Ano po kayo? Ano ba yun para makita? Camera. Camera po, camera. Para makita po namin kayo. Sister Mendez, Sa outreach. Tsahin to ni Sister Brother Lina, Jeff. ano po kayo, mag-video. Tsahin niya ni Brother Jeff, nakapatid din ni Sister Amor. Mga taga Mendez, si Brother Ed, umuwi ka na po. Praise God. Ayan na po. Ready na ba kayo, Sister Adelina? Eto po ha. Opo! Game na po! Game, okay. Sige po. Thank you, Lord. Matthew, Mark, Luke, and John. Acts and Romans. First and Second Corinthians. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. First and Second Thessalonians. First and Second Timothy, Titus and Philemon, Hebrews and James. First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude, and Revelation. Amen! Wow, praise Anong God. tono ba yan, Sir Maripas? Anong tono yon, Sister Adeline? Adelina. Froilan! Froilan! Frolan. Froilan. Alam ni Brother Bong. Hindi ko alam kaya hindi ko masabi. Thank you, Lord po. Ito Sir po ang Lina. gift nyo. Ayan. Papadala na lang natin sa pupunta dyan, sa Mendez. Opo. Kayo po ay nanalo ng hindi ko po alam kasi nakabalot to. Congratulations po. Sister Sister Lina, Lina. congratulations. God bless po. Thank you, Lord. God bless po. Amen. Praise God. Bye-bye po. Okay. Amen. Next. Amen. Next natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Bago po Congrats kami- po ulit. Bago po kami magtapos, nagpapasalamat kami sa privilege na binigay sa amin para makasalita dito sa BOTD. At bago rin kami magtapos, susundan po tayo ng ating new song. Ito po ay na-compose ni Sister Tin Radam Pinson. Amen. And interpreted by Sister Jennifer Jen Abuyabor with the GOG Girls. Sige, at pagkatapos na to, ay pangungunahan din naman tayo ni Brother Boy sa Ating series ng Lenten ng True Repentance, Repentance. yes. Amen. Go, Sir Tata. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat kapag kailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag.
pupurihin, sasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat mapagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig ay walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat mapagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat at pagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat at pagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, magsisigawan ko kabutihan mo. Kabutihan mo. Kabutihan mo. Magandang umaga mga kapatid. Salamat at muling nabigyan ng pagkakataon para maging sama-sama, magparangal tayo sa ating Panginoon. Mula po sa 2 Corinthians 7 verse 10, Ikalawang Korinto, Kabanata 7, Talata 10. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon, purihin ang Diyos at pagpalain mo po ang mensaheng aming nabasa at narinig. Sa iyo po ang salita, ikaw po ang magpala na magipong kapakinabangan ng lahat ng nakakarinig, O Lord. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So tayo ay nasa pagpapatuloy ng pag-aaral tungkol sa true repentance. Sabi ng Isaiah 57:15, ako ang dakila at banal na Diyos, Diyos na walang hanggan. Sa matataas na lugar at banal na dako, ako ay nananahan. At sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. At ibabalik ko ang kanilang tiwala at pag-asa. So, sabi ng isang tagapagturo, ang pagsisisi at pagbabalik loob
ay the most positive word, repentance. Kasi merong restoration na kapag ka ang tao ay nagbalik loob at nagsisi, babalik ang kanilang tiwala, ibabalik ang kanilang pag-asa, lalo na ang pagsama ng Diyos, yung kanilang ugnayan sa Diyos. Para din yung lagi nating naririnig sa 2 Chronicle 7:14, na sa sandaling ang bayang ito ay magpakumbaba, hanapin ako, dumalangin at magbalik loob, magsisi, akin silang diringgin, patatawarin, at ibabalik ko sa kanilang bayan ang katiwasayan at ang kasaganaan. So, ibabalik ang ating ugnayan sa Diyos, ibabalik ang ating tiwala, magkakaroon tayong muli ng pag-asa, ang katiwasayan ay sa atin, at maging ibabalik maging ang kasaganaan. Hindi iwawali ni Lord sa ating buhay. Kaya ganyan kaganda ang bunga ng muling pagbabalik loob kay Lord, ang repentance. At yan talaga ang design ni Lord sa bawat tao. Na ang sabi niya sa 2 Peter 3:9, ang Diyos ay hindi nagtatalusira sa kanyang pangako, katulad ng inaakala ng ilan. Hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako na muling pagparito, sapagkat ang nais ni Lord, ang lahat ay magsisi at magbalik loob, sapagkat hindi nais ng Diyos na may mapahamak kahit na isa. Ibig ng Diyos na ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Hindi lamang maligtas, kundi ibig niya na ang lahat ay pagpalain. Kaya napakaganda na matuto tayo sa aral na ito. Kung paano tayo natuto sa tunay na pananalangin, sa tunay na pag-aayuno, at meron ding aral tungkol sa tunay na pagkakawanggawa, matuto din tayo sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Paano ba ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos? Yan ba ikaw ba ay mangangako na ikaw ay magpapakabait na? Parang New Year's resolution na ako'y magtitino na, ako'y magpapakabuti na. Kung paano may New Year's resolution, meron ding Lenten resolution. Kaya maraming tao na kapag pumapasok na ang Kwaresma, ang dami nang ipinapangako sa sarili. Sipin mo na lamang, kung ikaw itong Kwaresma na to, magpapakabuti na. Anong kabutihan na magagawa mo para malugod ang Diyos sa iyo? Ang sabi ni San Pablo, sa katawan kong ito, implanted yung kasamaan sa katawan kong ito, walang anumang mabuting bagay. Mabuti lang akong mag-isip ng mga mabubuting bagay, pero hindi ko kayang gawin. Sabi ng mga awit sa awit 16 verse 2, hiwalay sa Diyos, walang anumang mabuting bagay sa akin. Totoo yun. Kaya sabi ni San Pablo, kahabag-habag ako. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdadala sa aking patuloy sa kasamaan at kamatayan? Siya rin ang sumagot, ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya magpasalamat tayo sa Kanya. Maganda na magikang gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, pero tatandaan mo sinasabi ni Propeta Isaiah na maging ang pinakamabubuting gawa na magagawa mo para lamang maruming basahan sa harapan ng ating Diyos. Ano mang self-effort, lahat ang iyong mabubuting gawa, merong yan root of self-righteousness. Merong root of self-righteousness. Ang self-righteousness, hindi yan nangangailangan ng repentance. Laging nangangatwiran yan. Laging masipag yan sa sarili niyang kilos. Anong buting magagawa mo sa kapwa mo? Ang sabi ng Acts 17:25, ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod mula sa tao, sapagkat ang Diyos ang nagkakaloob ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay. Kaya kung yan ang iyong New Year's resolution,
na ikay magpapakabuti na at gagawa ng kabutihan sa kapwa mo. Di tuloy mo, mabuti rin naman yan. Pero wala yan na itutulong. Mabuting bagay yan, pero kung yan ang inaasahan mo para makapagliligtas sa'yo o makapaglalapit sa'yo sa iyong ugnayan sa Diyos, zero lahat yan, mga kapatid. At ang pagre-repent o pagbabalik loob sa Diyos, hindi rin yung pagiging reliyoso. Ako ay laman din ako ng confessionary booth nung araw. Lagi ka rin nangungumpisal, pero ang isang katotohanan, hindi ko naman na ikukumpisal ang lahat ng aking kasalanan. Hindi ko naman nasasabi rin sa pare lahat ng aking kasalanan. Yung mga nakahihiyang bagay na ginagawa ko, pagka ako lang mag-isa, hindi ko naman nasasabi sa pare. Kaya, pagka ako'y pinarusahan ng pare ng magdasal ka ng 10 ama namin, 20 aba Ginoong Maria, dadasalin ko. Tuloy yung panalangin para nagiging parusa. Pagka nadasal ko na yung parusa ng pare, uuwi na ako. At aakalain ko na ako'y totoong napatawad na ng aking Diyos. Pero, hindi ko naman sinabi yung talagang mga kasalanan ko. So, mali, mga kapatid. Hindi ang pagiging relihiyoso. Kailangan makita yung makatotohanan. At yung mga Parisi, mga Saduceo, yan ay mga relihiyoso. Nag-aakala na malapit sa Diyos. Talagang sa bihis, sa kilos, sa pananalita. Talagang hahangaan mo. Pero ang sabi ni Juan Bautista, nung may lumalapit sa kanya, nagbabautismo si Juan Bautista. Merong lumalapit sa kanya ng mga Pariseo at mga Saduceo. Ang sabi ni Juan Bautista, mga lahi ng mga ulupong, sino ang nagsabi sa inyo? Sino ang nagbabala sa inyo ng parusang darating? Ipakita ninyo sa inyong wastong pamumuhay na kayo nga ay nagsisisi. Wastong pamumuhay kailangan nakikita. Kaya tayo ngayon, mga New Covenant people, nasa bagong tipan tayo, mga kapatid. Tayo, kailangang lampas sa pananampalataya ng mga Pariseo at ng mga Saduceo ang ating pananampalataya. Hindi lamang pakitang tao. Hindi ka lamang magpapasting na palulungkutin mo yung mukha mo para makita ng ibang tao. Hindi ka mananalangin sa mga patio ng simbahan, sa mga kanto-kanto para makita ng mga tao. At hindi ka rin magre-repent na para lamang makagiliwan ng iyong kapwa. Kundi lagi parangal sa Diyos ang lahat ng ating kilos. Malulungkot ka dahil doon sa kasalanan mong nagagawa. Kasi bawat kasalanan ay walang maliit na kasalanan. Lahat ng kasalanan ay malaki. Kasi malaki ang Diyos na ating pinagkakasalanan. Amen? Ang kasalanan, magkaroon ka ng tunay na pagkaunawa tungkol sa kasalanan. Ang kasalanan, hindi lamang kahinaan. Hindi lamang yan karamdaman. Ang kasalanan ay tinuturing na Biblia, yung paghahalintulad ng Biblia na isang mabangis na hayop na handang sumila sa iyo at nais kang pagharian at kailangan mapagtagumpayan mo ang lahat ng yan. Kung paanong napagtagumpayan namin ang kasalanan. Amen? Hindi ka lang malulungkot. Ako nung wala pa ako sa ganitong gawain, 3 beses akong nagkursilyo. Isang junior, saka 2 senior kursilyo. At ako ay nalulungkot din sa aking mga nagagawang kasalanan. Kaya nga sa loob ng kursilyo, iyak din ako ng iyak. Pagka ipinaalala na sa'yo ang mga kasalanan mo sa magulang mo, nako, ngal-ngal dito, ngal-ngal doon. Lamang, dahil sa hindi rin natin alam ang tunay na pagsisisi, nais ko, lagi kong dinadalangin kay Brother Jess nung araw, ang Panginoong Yesus, na ako ay kunin na. Kasi, alam ko na paglabas ko ng Cursillo House, yun rin ang makakasama ko. Yung mga kaibigan ko nung araw na nagpahamak sa akin, kasama kong napahamak dahil sa aking mga masasamang gawa, yun rin ang makakasama mo.
Kaya totoo na yung mga itinutukso ng mga tao na, wala yan, 1 buwan lang yan, 2 buwan lang yan. Kasi nga, walang pundasyon. Tumulo lang ng tumulo ang luha mo, pero wala ka namang, dahil siguro sa hindi mo rin alam, wala kang hangad na talagang magbago ng lubusan. Walang pundasyon. Paiyakan lang. Pero mga kapatid, nung ako ay maging charismatic, natutong magbasa ng Biblia. Ngayon, ang dalangin ko kay Lord, Lord, wag mo muna akong kukunin. Marami akong atraso sa iyo. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng purpose. Hindi katulad nung araw na para ibig ko mamatay na hindi dahil sa sawa na ako sa buhay. Kundi wala akong alam na paraan na makapamuhay ng tuluyan ng maayos. Pero sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na lagi ko nang naririnig sa charismatic, nagkaroon ng tunay na purpose ang aking buhay. Amen? So, ang repentance, masasabi natin na ang tunay na pagsisisi at pagbabago ay bunga ng yung active at positive na pagtanggap sa mga salita ng Diyos na iyong naririnig. Doon ka lamang makararanas ng yung tinatawag na 180 degrees turn around. Yung about face mula sa maling pinatutunguhan mo na kapahamakan, iikot ka, haharap ka ay sa direksyon na patungo sa Diyos. At ang Diyos mismo ang gumagawa noon, katulad ng atin ang mga narinig kanina, doon sa mga nagpapahayag. Amen? So, hindi lamang, wala tayong kakayahan na gumawa ng sarili nating kabutihan. Hindi lamang ipapaalam sa iyo ng Diyos ang mga katotohanan, kundi bibigyan kanya ng kakayahan na yung mga katotohanan iyong naririnig ay yung maisagawa. May power, buhay, mabisa at makapangyarihan ang bawat salita ng Diyos. Amen? At iba ang paniniwala sa isip lamang. Iba na ang salita ay ilalagay mo sa iyong puso. Kapag ka sa isip mo lamang inilagay ang salita, iyayabang mo lamang yun. Magiging kang nakahihigit sa kapwa mo. Pero kapag ka sa puso ang lagayan ng salita, babaguhin ka niya, mga kapatid. Iiwas ka niya sa marami pang kasalanan na dapat ay sumayo. Ang sabi ng awit 119:11, Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. Amen? So iba. Ang lagayan ng salita ni Lord ay sa puso, hindi lamang sa ulo. Iba ang pananalig sa pamamagitan ng puso, at iba ang pagpapahayag na si Jesus ang iyong Panginoon. Sa pamamagitan ng pananalig sa iyong puso, tayo ay napapawalang sala, at sa paghahayag na si Jesus ang ating Panginoon, tayo ay naliligtas, mga kapatid. Kaya, wag lang malungkot. Bagkus, nung araw, nung wala pa ang panahon ng pananampalataya, tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Ngunit nung dumating ang Panginoong Jesus, tayo ay pinalaya. Hindi natin dati alam ang ating mga pinagagagawa. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa krus, Ama, patawarin mo po sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Mahabang panahon na pinagtiisan, hindi tayo masyadong pinansin ng Diyos sa mali nating pagkakilala sa Kanya. Pero ngayon, sa panahon natin, nahayag ang Biblia, kumpleto, buong buo. Hindi lang kapika-piraso. Inaatasan niya na ang bawat isa ay magsisi at magbalik loob. Sa gayon ay mapagpala. Amen? So, hindi mo na kailangang pahirapan ng iyong sarili. Ang sabi ng Colossus 2:23, sa biglang tingin, parang mabuti ang kanilang ginagawa na mga maling pakumbaba at mga pagpapahirap sa sarili. Pero hindi naman nakapipigil sa mga naisin ng laman. Yung lust of the flesh, hindi kaya ng sarili yan. Tangi ang Diyos ang gumagawa dyan, mga kapatid.
Amen? Kaya sabi nga ng Colossus 2:8, mag-iingat kayo sa mga magdarayang aral, mga aral na wala namang kabuluhan, nakabatay lamang sa mga sabi-sabi, mga hula-hula, mga aral ng mga matatanda, at hindi naman nasasalig kay Kristo. Tatandaan natin, nagkaroon lamang tayo ng pag-asang gumanda ang buhay sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Nang ang Panginoong Hesus ay mamatay sa krus, dinala niya lahat ang bigat ng ating mga kasalanan upang lubusan na nating talikdan ang ating mga kasalanan. At ang bawat isa ay magkaroon ng kakayahang makapamuhay sa isang bagong pamumuhay na kinalulugdan ng Diyos. Tapos idinagdag pa niya, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayong lahat ay nagsigaling. Marami tayong sakit, mga kapatid. Hindi lamang physical sickness. Ang utak natin may malaki diferensya niyan. Kaya kapag hindi natin iaasa sa Diyos, sa sarili natin, sa sarili nating kakayahan, hindi natin kakayanin ang buhay. Meron tinatawag na psychosomatic, sakit ng isipan, pero nararamdaman ng physical body natin. At yon, hindi kayang gamutin ng doktor yun. Tayo ang magpapasya na makipag-partner kay Lord. Hihingi mo lagi ang tulong ni Lord. Amen. Kaya kailangan magkaroon ka ng tunay na pagkakilala sa mga maling gawa. Yan ay nagpapahamak sa atin. Kahit na mananampalataya ka na. Ang isang mananampalataya, hindi nagpapatuloy sa kasalanan, pero nagkakasala pa rin. Kaya tinuturuan tayo para magkaroon tayo ng isipan na lahat ng kasalanan darating sa ating buhay. Isang gamot, confess agad. Kaya nga merong 1 John 1:9. Tatandaan natin na sabi ni Hari Solomon sa Proverbs 28, nalimutan ko, 13, ayan. Proverbs 28:13, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan, hindi mapapabuti. Pero kapag kayong ipinahayag ang kasalanan, tutulungan ka ng Diyos, kahahabangan ka ng Diyos. Amen? Kamuhian natin ang kasalanan kung papaano ang kasalanan ay ayaw na ayaw ng Diyos. Tatandaan natin, paborito tayo ni Lord. Tayo ay nilikhang kawangis at kalarawan niya. Ang paraiso ay nilikha para sa atin. Pero, take note, paborito tayo ni Lord, pero nagawa niyang tayo ay palayasin sa paraiso. Bakit? Sa simpleng disobedience. Napakaliit, siguro isipin mo, maliit na kasalanan, disobedience. Pero yun ang naging dahilan upang palayasin ng Diyos ang tao sa paraiso. At tatandaan mo, yan din ang naging dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay napako sa krus. Yan din ang dahilan kung bakit ang sabi ng Panginoong Hesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat nang nakapako ang Panginoong Hesus sa krus, dala-dala niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Huwag mong sayangin ang pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus, mga kapatid. At sabi, kung mananampalataya ka na, pero magpapatuloy ka pa rin sa pagkakasala, patuloy mong ipapako sa krus ang anak ng Diyos at patuloy mo siyang ibibilad sa kahihiyan. Ang isang anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat siya ay mayroong bagong buhay na mula sa Diyos mismo. Kaya hindi siya dapat magpatuloy sa kasalanan. Nagkakasala pero hindi nagpapatuloy. Ang nagpapatuloy sa kasalanan, kampon ng dyablo. Tayo hindi mga kampon, tayo yung mga alagad ni Kristo. Ibang-iba yun, mga kapatid. Kaya salamat sa mga katotohanan yan. Tatandaan mo, si Jesus lamang ang handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan ng lahat ng tao. Para sa lahat ng tao ang gift ni Lord. Si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya salamat sa Diyos. Sa minsan niyang gawa sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa ikaalilinis nating lahat. Yun ang ginanap niya. Minsan at yun ay magpakailanman. Sa pamamagitan ng minsan lamang paghahandog, nilinis niya ang lahat ng kanyang mga pinababanal. Kaya tayo, ngayon ang ganda-ganda.
mababanggit mo ngayon na not only Jesus saves, but Jesus paid. Siya ang nagbayad ng lahat ng dapat nating mga bayaran. Kaya ngayon, kung mag-Kwaresma man, meron mang Lenten season, hindi ka magtataka kung bakit maraming mga ngaral na nagpapahayag na, let us celebrate. Hindi tayo magse-celebrate na dahil sa ating mga kalayawan, mga malayang buhay, kundi ang celebration natin sapagkat meron tayong Panginoon na nag-aalay ng kanyang buhay para maranasan natin ang lahat ng kagaanan. Si Jesus ay nahirapan para tayo ay magkaroon ng magaan na buhay. Nalagay sa kahihiyan upang tayo magkaroon ng marangal na buhay. Namatay upang tayo ay magkaroon ng tunay na buhay. Kaya diyan masasabi mo na yung hindi natin kaya, ginawa ng Diyos. Amen? Ngayon, sa kasalukuyan, kung sinasabi natin, nakasama natin palagian ng Diyos, ngunit patuloy naman tayong nabubuhay sa kadiliman, wala tayo sa katotohanan. Pero kung nabubuhay tayo sa liwanag, kung paanong si Jesus ay nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at patuloy na nalilinis ng dugo ni Kristo. Yan ang true repentance. Yung wala ka nang hanap kundi ang gawain. Sapagkat alam mo, dyan mamimaintain ni Lord kung paano nilinis ka niya ng una, pananatiliin ka niya sa kalinisan. Purihin ang Panginoon. So, mag-pray tayo. Salamat sa Diyos at natuto tayo ng tunay na repentance, yung bang pagwawaksi ng mga hilig ng laman at pag-iisip. Lord, thank you po. Ang bait mo po sa amin, Panginoon, na hindi mo kami hinayaan sa buhay na mapapahamak. Hindi mo po kami hinayaan sa buhay na madilim. Bagkus nandito po kami, niyakag mo, in-invite mo, at salamat po, Lord, na bigyan po kami nakakayang tanggapin ang invitation mo. Kaya napakaganda po ng aming buhay na tinatamasa ngayon. Dalangin po namin na pati ang aming mga kaanak, mahal sa buhay, ganito din po ang buhay na maranasan nila, O Lord. Pati ang aming mga kapitbahay. Maalis po sa kasalanang nagbubulid sa amin sa kapahamakan at kamatayan. Purihin ka at dakilain sa napakagandang aral na ipinagkakaloob mo sa amin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 2 Timothy 2